Demon Emperor Chapter 532. Ang nakaraan sinabi ni Chupa, na tinalikuran ng mahal na emperador. Ang mga kasamahan niya at umaasa sa kanya na taong bayan. Nagkaroon siya ng malalim na ugnayan, sa mga taga Mindanao. Para lang sa sariling kagustuhan. Nagpapatuloy. Sa loob ng palasyo kung saan sila nag-meeting di Avance. Nag-iisip ng malalim ang mahal na emperador dahil nabuking siya, isa pala siyang traidor. Isa kang matalino, Chupa, at sa tulong sa'yo ng banal na dalaga, ito ang naging resulta. Hindi mo na ako kailangan bulahin pa. Ikaw kamahalan ng totoong matalino rito. Kahit na isa kang aso, nagawa mo silang may taboy lahat. Kinawawa mo si Yusuansi, Dugusan, at Zugikan Pain. At marami ka pang mga nabiktima na mga inosenteng tao. Chupa, anong sabi mo? Ulitin mo nga ang sinabi mo. Nabigla si Pare Koy sa narinig niya. Pare Koy, alam ko ang pagkamatay ng lolo mo. At ito ang nagpapakahirap sa'yo. Sinabi ko sa'yo nung una na ipaghihiganti ko siya. Pero noon, hindi pa yun ang tamang oras. Ito na ang tamang panahon para maningil tayo ng pautang. Ipinapaubaya ko na sa'yo ang pumatay sa iyong lolo. Ikaw nang bahalang kumuha ng buhay niya para may paghiganti mo ang lolo mo. Tama ba ako sa sinabi ko, kamahalan? Halata na seryoso ang mukha ni Pare Koy. Desidido talaga siyang maghigante. Pati ang sarili mong BFF na si Yusuansi ay pinapatay mo. Ano? Totoo ba ang sinasabi niyo? O prank lang to? Ikaw kamahala ng pumatay sa kanya? Sagutin mo ako. Ang mataas na pare ay isang mahalagang ministro sa ating bansa. At ako, marami na akong mga sekretong nasabi sa kanya. Ilang beses na, masyado na siyang maraming nalalaman. Nalaman niya ang tungkol sa plano ko. At gumawa siya ng paraan laban dito. At sumobra pa siya sa ginawa niya. Niloko niya ako at nagtaksil siya sa akin. Sumama siya kay Chupa at nakipagkanan siya. At ito ang hindi ko mapapalagpas kahit anong mangyari. Ang Yun Clan ay nagtatrabaho para sa ikakaganda ng mundo. Simula pa nung pinakaunang itayo ang imperyo na to. Namana nila ito sa mga kanininunuan nila at ipinapasa-pasa sa mga apu-apuan nila. Pero ikaw kamahalan, gumawa ka ng bagay na pansarili mo lang. Nagpapasok ka pa ng mga kaaway sa ating lupain. Hinayaan mo ang mga taga Mindanao na tapak-tapakan nila ang mga taga Luzon. Si Sir Yusuansi ay hindi niya hahayaan ang mga ganung bagay. Ang kanyang mapagpipilian lang ay humingi sa akin ng tulong para mapalitan ko ang pwedeng mangyari sa hinaharap. Umiiyak na si Pare Koy, lumuha na siya ng 1 litro. Galit na si Pare Koy at nag-iipon na siya ng chakra dahil gagawa na siya ng Rasengan. Kinausap siya ng unang inaanak dahil masyado na siyang nagiging emosyonal. Nakalimutan niya na maraming nakapila sa likod niya. Pare Koy, hindi lang ikaw ang nawalan dito ng mahal sa buhay. May sama ng loob din kami sa emperador. Ako, si unang inaanak, may karagdagang tanong lang ako tungkol sa'yo, mahal na emperador. Kapag nagkaroon na ng liwanag ang lahat ng mga katanungan namin, Pare Koy, pwede mo na siyang ipadala sa kabilang mundo. Kinakabahan na ang emperador dahil malapit na siyang mamatay. Mapapasabak pa siya sa exam ng Q&A ng mga inaanak ni Dugo. Kamahalan, papaano ang ilang milyon na mandirigma ng mga taga Mindanao? At nakapasok sila sa Luzon ng isang gabi lang at inambus nila kami. Imposibleng hindi namin matunugan ito at may tago mo sa hukbo ni Dugo. Kahit ang matandang si Zugikan Pain, 100,000 lang ang kaya niyang ibasok na pinakamarami. Wala talagang paraan para makapagpapasok ako ng ganun karami na hindi natutunugan ng 2 poste ng Luzon. Chupa, alam kong matalino ka. Pwede mo bang sagutin to? Malaki ang expectation ng mahal na emperador kay Chupa. Biglang napaismile si Chupa sa narinig niya. Ibig sabihin nun, mas matalino siya kaysa sa emperador. Hayaan mo muna akong tanungin si Sir Pang tungkol dito. Grabe naman ang katalinuhan ni Chupa. Hindi niya siguro alam ang sagot, kaya si Sir Pang ang gusto niyang sumagot nito. Mindset ba? Mindset. Nashock tuloy si Sir Pang sa sinabi ni Chupa. Wala kasi siyang idea tungkol dito. Pati ang kamahalang emperador, nashock din sa sinagot ni Chupa. Ano ang ibig mong sabihin, Kuya Chupa? Ang National Elementary School. Ano? Seryoso ka? Ang National Elementary School ay ginamit sa beauty pageant.
ang National Elementary School ang pinakamagandang gamit sa paggalaw ng mga tropa. At hindi sila nakikita sa mata ng marami. Ang kamahalang emperador, ginamit niya ang beauty pageant para may kubli ang pagpasok nila dito sa Luzon. At hindi malaman ng mga taga-palasyo. At nung nasa bulubundukin ako ng Visayas, may nakilala ako. Isang babae na taga Mindanao. Nandun sila dahil naghanap din sila ng mga susi. At nung natapos na ang beauty pageant, lahat ng mga tao ay nakapokus sa 7 malalaking bahay. Habang ang mga taga Mindanao ay unti-unting pumapasok at naghihintay na lang ng senyales. Tama ba ako, kamahalang emperador? Chupa! Chupa! Masyado talaga kitang minaliit. Ikaw! Ngayon, alam ko na bakit ako natalo. Alam mo na pala ang lahat tungkol sa akin. Kaya pala hindi ka nangangamba nung nakikipaglaban kayo sa pamahalaan na magkaroon ako ng balak na lusubin ang Wingasa City. Ni minsan, hindi ko naisip na lulusob ka, kamahalan. Dahil ang plano mo talaga ay gamitin ang mga tagalabas para matapos agad ang digmaang sibil. Habang nangingitlog ka sa bahay niyo, ang pamahalaan at ang loloklan ay busy sa digmaan. Ipinadala mo pa ang hukbo ni Dugo, mga banal na dragon at si maskaradong bandido para ubusin kami. Pero ang totoo, panakip butas mo lang yun. Ang totoo talaga na pakay mo ay tanggalin si Dugusan at Zugi Canfeng, ang dalawang pinakamahusay mong ministro. Kapag natapos mo nang linisin ang mga tao sa Korte Suprema, magsisimula ka ng isang kilusan laban sa nanghihinang loloklan. Madali na lang sa'yo to gamit ang malakas na hukbo ng mga taga Mindanao. Buking na ang mahal na emperador. Gisang-gisa na siya sa sarili niyang mantika. Inaatake na naman siya sa puso. Kung ganon, bakit hindi ko inutusan ang hukbo ni Dugo para patayin ka? At para matapos na itong lahat sa isang idlap lang. Kamahalang emperador, sigurado akong kilala mo naman si Dugo, ang totoong pagkatao niya. Masyado siyang matapat sa bayan sa ating inang sinilangan. Hinding-hindi siya papayag sa kasunduan mo sa mga taga Mindanao. At natatakot ka na magkaroon ng isang himagsikan. Pagkatapos mong mapabagsak si Zugi Canfeng, bago pa ito kumalat sa social media at malaman ng buong Luzon ang balita, tinapos mo na agad ang hukbo ni Dugo. Huli na nung napagtanto mo na ang loloklan ay nagkaroon na ng maraming eksperto. Hindi pa kami napapansin ng mga mata mo hanggat hindi namin ito pinupost. Magiging ayos lang ang buhay namin. Pero ito ang hindi mo alam. Sa bandang huli, kami ang nagwagi at lumabas na pinakamalakas sa bandang huli. Ipinakita na ni Chupa kung gaano kalaki ang kanyang kamao pag tumama sa mukha ng emperador habang naka-activate ang kanyang Sharingan. Nanginginig na sa takot ang mahal na emperador. Baka sapakin siya ni Chupa gamit ang malaking kamao. Ang laki ng kamao niya, parang kay Pacquiao. Inatake na naman siya sa puso. Lumabas ang mga dugo sa kanyang bibig. Ito na ata ang katapusan ko. Stewardess Chupa, isa ka talagang maladyos. Ang pagkatalo ko ay isang makatuwiran lang. Ang pagbibigay ng trono kay Chupa ay para sa maliwanag at magandang kinabukasan. Nagulat ang dalawang prinsipe sa sinabi ng emperador. Kapag si Chupa ang naging emperador, Kapag si Chupa ang naging emperador, sino pa kaya ang pwedeng makapalag sa kanya? wala na ang lalaban sa kanya. Naka-smile lang si Chupa dahil magiging emperador na siya sa wakas. At dito nagtatapos ang chapter 532. Maraming salamat po sa panunood. Nyo mag-subscribe para laging updated sa buhay ni Chupa.